The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thorn bushes, nor do they gather grapes from brambles. A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of the store of evil produces evil. For from the fullness of the heart, the mouth speaks. Why do you call me Lord, Lord, but do not do what I command? I will show you what someone is like who comes to me. Listen to my words and acts on them. That one is like a man building a house who dug deeply and laid the foundation on the rock. When the flood came, the river burst against that house, but could not shake it because it has been well built. But the one who listens and does not act is like a person who built a house on the ground without foundation. When the river burst against it, it collapsed at once and was completely destroyed." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Maybe we can ask a question to ourselves. How Catholics are Catholic? Or we can make it a broader one. How Christian are Christians? Paano ba natin mapatunayan ang ating pagkakatoliko? In and out of our house, of our home. In and out of our rooms. Makikita natin sa labas kung gaano katotoo ang ating pagkakatoliko o ang ating pagkakristiyano. Sa mga galaw, sa mga salita, sa mga ginagawa, makikita natin. Dahil, sabi nga, action speaks louder than words. Dahil ang ating ginagawa, our actions, comes from the heart. Our heart is the foundation of what we are doing, what we'll be doing. Kaya kung batayan natin ang ating mga ginagawa sa bahay, sa paaralan, sa simbahan, ano kaya ang masasabi niyo? Kristiyanong Katoliko ba ang ating tahanan? Kristiyanong Katoliko ba ang ating mga paaralan? Kristiyanong Katoliko ba ang ating pinapasukan na simbahan? Napakahalaga na katanungan dahil ito ang bunga
ng ating kaalaman tungkol sa turo ng ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon, a good tree does not bear rotten fruit, nor does the rotten fruit bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. Kapag tingnan natin ang ating paligid, kapag tingnan natin ang mga pangyayari sa ating komunidad, sa ating bayan, sa ating mga syudad, sa ating bansa, sa buong mundo. Dito na lang sa Pilipinas, na tinaguri ang Kristiyano na bansa sa Asia. Ilang percent ang Katoliko, ilang percent ang Kristiyano. Pero bakit ganon ang nangyayari sa paligid natin? Saan ba ito natutunan? Sa paaralan? Sa bahay? O sa simbahan? The crimes, the corruptions that we have are but reflections of where we came from. Diba? Yun ba ang natutuhan natin sa ating simbahan, sa ating paaralan, sa ating tahanan? Sabi ng ating Panginoon, kung ano ang bunga, kung ano yung puno, ganun din ang bunga. Bakit mayroong mamamatay tao? Bakit mayroong mga injustisya na nangyayari? Ano kaya ang dahilan? Sa aking pagnilay-nilay sa Ebanghelyo na ating narinig, sa ating nabasa at narinig, para bagang isa lamang ang kailangan. Isa lamang ang pinanggalingan. At ito ay respeto. Respeto. Kung marunong tayo magrespeto, doon natin mapatunayan ang ating katayuan, ang ating pinanggalingan, ang laman ng ating utak, ang laman ng ating puso. Dahil sa respeto, ipakita natin ang pagbigay ng halaga sa bawat isa. Sa ating mga nakakatanda at sa mga bata. Kuminsan complain tayo sa mga bata, bakit parang wala ng good manners and right conduct ang mga bata? Bago natin akusahan ang mga bata, tanungin natin ang ating mga sarili. Nirespeto ba natin sila? Tinuruan ba natin magrespeto? Nakikita ba ng mga bata sa ating mga ginagawa kung paano natin tratuhin ang ating mga kapitbahay, ang mga tao sa paligid natin, yung mga maliliit na mga tao, yung mga taong grasa na masabi natin. Paano natin tratuhin ito? How do we treat them? Sa mga mata ng mga bata, ang ginagawa ng mga matatanda ay tama.
Sabi ng isang advertisement noon. Diba? Kasi yung mga matatanda, ina-idolize, model ng mga bata. Ang mga matatanda, sila yung puno. Yung mga bata, mga bunga lamang. So kung anong pinapakain ng puno sa bunga, ilalabas kung anong klaseng bunga at anong klaseng puno ka. So sa sinabi kong respeto, kung meron man tayong respeto sa ating sarili, meron din respeto tayo sa ibang tao. At higit sa lahat, nire-respeto natin ang Diyos. Nire-respeto natin ang Diyos. At nire-respeto natin ang Diyos hindi lamang sa pamamagitan ng mga tao. Ngunit sa pamamagitan din ng kalikasan. Sa pamamagitan ng lahat-lahat na ginawa ng Diyos. Kung paano natin ayusin, kung paano natin i-care itong ginawa ng Diyos, makita natin ang ating respeto sa Diyos at sa tao. Sabi ng ating Panginoon, "Why do you call me Lord, Lord, but do not do what I command?" Kaya, hindi lahat na sumisigaw, "Lord, Lord," o "Praise the Lord." Kung hindi naman natin ginagawa ang ating mga katungkulan, hindi naman natin ginagawa ang ating obligasyon, there's no assurance that God will allow us to enter into His kingdom. Kasi ang sumisigaw ng Lord, Lord, dapat patunayan sa pamamagitan ng buhay ng pagsasagawa nito. Pag sinabi natin, "Lord, I love you," patunayan mo yan. Mahal mo ba yung asawa mo? Mahal mo ba yung anak mo? Mahal mo ba ang kapitbahay mo? Higit sa lahat, mahal mo ba yung kaaway mo? Iutos ng Diyos yun eh. Pag ginawa natin yan, yun ang patunay ng ating pagkakristyano. Hindi ba? Kaya mga kapatid, hindi madali ang pagkakristyano. Kasi ito ay buhay. Hindi lamang pangalan. Hindi lamang salita. Ang ating pagkakristyano ay pinapatunayan sa ating pagrespeto sa ating mga gawain. Kahit saan ka nanggaling, kahit saan ka nag-aral, kahit anong pananampalataya, meron ka. Galing ka man sa Catholic school, o Christian school, public school, private school, ang mahalaga ay ang gawa. Dahil pinapatunayan natin kung ano ang natutuhan natin, kung ano ang tinuro sa atin. So, sa ating pagdarasal, it is not enough to say, "Lord, Lord," but to put it into practice, to live it, to obey
what our Lord is commanding us. And the basic commandment that our Lord is giving us is the commandment of love. And the basic action of love is respect. Kaya sa pamamagitan ng ating pagrespeto sa bawat isa, sa tao at sa ginawa ng Diyos, pinapahayag din natin ang ating pagmamahal. Pinapahayag natin kung saan tayo nanggaling. Ang puno na pinanggalingan natin ay Diyos. Tayo amang mga anak ng Diyos. Sana po patunayan natin sa ating pag-uwi, sa ating pupuntahan, ang marunong magrespeto, ang marunong magmamahal, at marunong mag-isa buhay ang salita ng Diyos.